O panoorin natin 'to, Net 25, Mata ng Agila. Si Budut daw, kung Revilla, kakasuhan daw yung mga nagpakalat ng fake news. Pumunta ng NBI. Panoorin natin. Pinagkakautangan din natin, katulad ninyo. Nakikipag-ugnayan na si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa National Bureau of Investigation para kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news o maling impormasyon. Nagpapakalat daw ng fake news. Basahin nga natin. Kapal talaga ng muka yung 124M na ninakaw niya, di pa nga isinauli. Kaya pala kakasuhan daw yung pakalat ng fake news eh. Pero yung balita ko sa ombudsman, pinapasoli sa iyo yung 124M. Ayaw mo soli. Laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortun, 5 hanggang 10 ang kanilang sasampahan ng cyber libel case at kinokompleto na lang ang lahat ng mga dokumento. Naku, 5 hanggang 10. Ang dami niyan Kasama na ako dyan. Kasama ako riyan tingnan natin. Ibabatayan niya ang kaso sa mga kumalat na fake news sa social media. Basahin natin ulit, paulit-ulit mo Ito raw ang dahilan Kapal talaga ng mukha. Yung 124M na ninakaw niya, di pa nga isinauli. Ayaw mo soli Tapos ang balita ko, pag nanalo ka, meron kang batas na gagawin. So basahin natin yung nagnanakaw talaga sa bayan, dapat kung kailangang hatulan ng kamatayan para matigil na yan. Wawa, kala mo papasayang na yan, batas na yan, maraming magnanakaw Sa gobyerno, ang dami-dami. Ipapasayan, patulan ng kamatayan. Naku, di ubra yan. Lalo yung mga congressman, mga senador, mga magnanakaw yan Diba? O pati mga barangay, mga immigration, custom, mga magnanakaw yan Papasabay ang batas mo. Iluloko mo kami di papasayan. Ayun, para sa mga magnanakaw. So, 2 linggo bago ang eleksyon nitong May 12. Sa mga kumalat na post online, pinalilitaw na may nakapending pang kaso sa Sandigan Bayan si Revilla at wala raw siyang balak na bayaran ang civil damages. Sabi ni Fortun, 2018 pa inabsuelto ng anti-graft court si Revilla at dahil pinawalang sala, hindi siya dapat magbayad ng civil damages. Dahil nawala, acquitted siya, hindi niya ibabalik. Grabe talaga, kakapala ng mukha. Quinote yung binanggit ni Senator Bong, no? Sinabi ni Senator Bong, which is true, yung nagnanakaw talaga sa bayan, dapat kung kinakailangan hatulan ng kamatayan para matigil na yan. It was one of his campaign promises that if he is elected this year, he will author or co-sponsor a bill wherein the crime of plunder will now be penalized with death. Now, ang problema, pag tiningnan nyo itong post na ito, merong sinulat, pero di ko pa rin isa sa uli ang 124 million. Manigas kayo. Kung meron palang kasunod sa baba, kaya pala kakasuhan yung mga nagpakalat ng fake news. Pero di ko isosole ang 124M.
manigas kayo. Dagdagan natin, manigas kayo. Ang kapal mo. Ang kapal mo o ang kapal nyo. Di ko susuli yan. Kaya pala kakasuhan, may dagdag eh. So, Obviously, Senator Revilla never said this. So, this is actually one of the examples to show how fake news, can actually create such a negative impression on an individual. Malinaw anyang layunin ng mga kumalat na post na siraan ang pangalan ng senador. Basahin natin ulit. Pinakita na naman ulit, Pero dahilan, kaya natalo siya. Kapal talaga ng mukha. Ayaw. Yung 100M na ninakaw niya, di pa nga isinauli. Kung di mo sinauli, malinaw ang layunin, kumakalat na post na siraan ang pangalan ni Senador Dudut Bong Revilla. Grabe ka, Papasuhan mo sila, napalo ka lang. Na isa rin sa dahilan ng pagkatalo sa katatapos na eleksyon. Pero paglilinaw niya, kinikilala ni Revilla ang naging resulta ng halalan, kaya nga ang senador ang isa sa maunang nag-concede pagkatapos na lumabas ang resulta ng botohan. He accepted the decision made by the Filipino people, that he is not one of the 12 chosen. But what he regrets is the fact that the reason for not putting him in the ballot is because of the belief by quite a significant number of Filipinos that he was involved in anomalies in government, and number two, that he had an accountability to the Filipino people to return 124,500,000 pesos. And it is very obvious that it was done by certain individuals. We don't know at this time if it is a coordinated or an orchestrated move. Agad naman itong inabsuelto ang kampo ni VP Sara Duterte na nasa likod umano ng ginawang paninira. Lumalabas na kung meron mang grupo, Grabe ka, Fortuna, nang bintang ka na naman, Duterte ang dahilan, akala mo, para kang si Lopez Castro. Puro Duterte, sinisingit, Duterte. Tapos ngayon, ina-absoluto mo. Anong baka ka talaga. Meron ka lang masabi. Yung sasabihin ko na, walang kinalaman po yung kampo ng mga Duterte. Dediretsuin ko na po. It does not appear to be an organized group. Usually, akala natin, yung laban ng ng grupo ng mga Marcos at yung grupo ng mga Duterte. Yan ang sinasabi ko, akala Akala. Alam mo ba, maraming natitigok sa akala. Akala si Duterte, mga Duterte ang dahilan. Sabi ka mang bintang. Akala, tapos ngayon hingi ka ng sorry. No, hindi po. Lumalabas po na this appears to be somebody else's move. Pag-amin naman ni Revilla, nalulungkot siya sa nangyari. Panahon na rin anya para kumilos. Nalulungkot ka at tanggapin mo na, wala ka na talagang pag-asa. Kasi hindi mo sinuli yung 124M. Dapat sinuli mo. Saka, yung mga tao ngayon, yung mga artista, marami natalo. Nagising na yung mga tao, kasi yung mga artista, puro papogi lang. Hanggang ngayon, naghihirap pa rin ang Pilipinas. Kung ayaw mo suli yung 124M, nasa iyo na yan. Sasakaling na yan. Tahimik ka na at hindi ka na mananalo sa politika. Hanggang hindi mo sinuli yan. Boom!
Babu.